Amen. So we are on the third week ng ating series for this month, Prayer. Wait lang po. Okay. Question. Who amongst you na talagang natugunan ng Lord yung panalangin nyo, even before or simula pa lamang noong sinimula natin itong series na to? Amen? O ako lang? Wala? So, sa katunayan, God really answers our prayer. Alam nyo, isa sa pinakagusto ng Panginoon, yung nakikita niya, yung kanyang mga anak, na lumalapit sa Kanya. I remember one time na binawalan ng mga disciples, yung mga bata, na lumapit kay Jesus. Pero, anong implication nito? Ang Panginoon gusto, yung spirito natin, yung faith natin ay parang isang bata na walang ginagawa kundi lumapit ng lumapit sa kanyang Ama. And tayo, sabi ko nga kanina, ang Panginoon talagang gustong-gusto na tugunin yung panalangin mo. And I declare this morning that whatever the desires of your heart, ano man niya hinihingi mo sa Panginoon, at this very moment in time, it will be yours. Receive it in the name of Jesus. Nakita ko yung prayer wall natin dito sa likod. Alam nyo, kulang pa yan eh. Siguro mga 20 items lang yan. Pero alam nyo, I pray and I hope na talagang dadami yan. Thanksgiving, ano man yung pangangailangan nyo, ilagay dyan. Ako nga, naglagay ako ng picture dyan, yung nandito. And I pray na talaga maa-acquire namin yung property niyan in the name of Jesus. Amen. Amen. I only have 2 points. Saglit lang to. Pero merong tig to 12 na sub-points. Joke lang. So number 1, prayer fulfills God's promises. And number 2, prayer makes the impossible possible. Amen? All throughout ng 2 points na to, ay pag-aaralan natin yung mga characters sa Bible na kung saan, paano ba naging posible, yung tila ba ay imposible para sa kanila. And I'll be sharing din yung testimony namin ni Han kung paano yung imposible ay naging posible. Amen. Ready na ba kayo? Number 1, prayer fulfills God's promises. Alam niyo, marami sa Bible, kung babasahin natin from Genesis to Revelation, maraming pangako ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Or somehow, maraming tinupad na pangako ang Diyos sa buhay natin. Nga lang minsan talaga parang, bakit parang, ito nga, alam mo, ito ang pangako ng Diyos pagpapalain ka eh. Pero bakit parang delayed? Na-experience yun, yung mga ganon? Delayed ang promises ng Panginoon minsan sa buhay ng ibang tao. And pag-aaralan natin ngayon, yung isang tao sa Book of Genesis na kung saan may pangako ang Panginoon, pero na-fulfill ito, medyo matanda na siya. Ito ay si Abraham. If you will look at, ito wala to dyan, if you will look at the book of Genesis, chapter 12, ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Chapter 12, verse 2. You can look at it on your Bible na lang, kasi hindi ko po naibigay ito. Sabi dito, Genesis chapter 12, verse 2. This is the promise of God to Abraham. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. That's the promise of God to Abraham. But if we will move forward sa Genesis chapter 15, verse 2, ito naman ang usapan nila eh. Kasi ito, pangako ng Panginoon
kay Abraham, na ikaw, Abraham, ay magiging tatay ng maraming nation. Pero sa book of Genesis pa rin, chapter 15, beginning verse 2, sabi dito, ang title dito sa akin, God's Covenant with Abraham. Sabi sa verse 2, But Abraham said, O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my state is Eleazar of Damascus. And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Heir. So, sabi dito, Lord, pinangakuan mo ako doon sa chapter 12 na ako ay magiging tatay ng maraming nation. Yes, tinatanggap ko po yan. Pero bakit? Paano? You give me no child. Paano mangyayari yun? Hindi naman ako pwedeng manganak eh. Imagine mo si Abraham buntis. Diba? Or tayo mga lalaki nagbubuntis. Hindi tayo pwedeng manganak. Pero ang pangako ng Panginoon, you will be the father of all nation. Pinanghawakan niya to. And going back dun sa Genesis chapter, moving forward dun sa Genesis chapter 21, eto na nga, ipinanganak si Isaac. At the age of 175 na namatay siya, pero 100 plus nang anak si Sarah at the age of 90. Tama, ano? 90, no? Actually, pinagtawan ng yung kung babasahin nyo yung history nito, may tatlong, hindi bibi, may tatlong tao na bumisita doon sa bahay ni Abraham at saka ni Isaac na telling Abraham na, Hey Abraham, next year babalik ako dito kasi magkakaanak ka. Yun ang sinabi ng bisita. Pero doon sa nakatago si Sarah, tawa ng tawa. Sabi ni Sarah, ako, yung tuyot kong to, di ko nga alam kung may matres pa ako. Ano na lang yun, magkakaanak pa ako. Yun ang sinabi ni Sarah. Alam niyo, minsan, ang pangako ng Panginoon, kaya nadidelay. Minsan, tayo rin na may problema eh. Sa Panginoon, walang problema. Nakaredy lang ang pangako niya eh. Minsan tayo ang nagiging problema. Nakikita natin sa mga mata natin yung pangyayari. Pero hindi natin nakikita yung ginagawa ng Panginoon beyond dun sa mga pangyayari sa buhay natin. Remember, Sarah that time, we can consider her as a barren woman. Ano na nangyari? God fulfills His promises to Abraham ng anak si Sarah. Ginawa niya kay Abraham, my dear brothers and sisters, gagawin niya rin sa inyo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Okay, hindi natapos doon eh. Pero paano magiging great nation kung isa lang ang anak mo? Diba? Sabi ng Lord, great nation daw eh. Pero bakit isa lang? Ito ang nangyari ngayon. Nanganak si Sarah kay Isaac. Diba? And then, itong si Isaac nagkaasawa sa ngalan na nagngangalang Rebecca. Si Rebecca, if we will look at Genesis chapter 25, verse 21, sabi dito, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. Sa ibang translation, childless. The Lord answered his prayer, and his wife, Rebecca, became pregnant. Okay. Eto, may pangako ang Lord to Abraham na gagawin siyang father of all nations. Pero how come, paano dadami kung yung kanyang kaisa-isang manugang ay barren? Or in Tagalog, baog. Paano dadami? Pero alam niyo, sa isang prayer na ginawa ni Isaac sa Panginoon,
na-fulfill yung promise ng Panginoon kay Abraham. I remember yung story ng buhay namin bago kami magkaanak. Sabi ng doktor, naalala ko pa yun, nandun kami sa parking area ng Makati Med. Nauna ako, tapos si Han, tahimik lang, sumusunod lang siya sa akin. Hindi niya sinasabi sa akin ano yung sabi ng doktor. Sabi ko, nakaupo na kami sa kotse, sabi ko kay Han, sabi ni doktora, yung doktora nila ngayon, saka doktora ni Karen. Sabi niya, Han, sabi ni Doc, hindi na daw tayo magkakaanak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ko, paano kakalat yung lahi ko kung hindi magkakaanak to? Eh, hindi naman ako pwedeng manganak. Hindi naman ako pwedeng bumili ng matres at isuot at ipasok dito sa tiyan ko para ako ang manganak. Di ba? Yung iba natatransplant, kidney and everything, pero ang matres, hindi na... May narinig ba kayo? Ate Katz, meron ka bang, kailangan yung matres, kailangan mapalitan. Di ba? Walang ganon, di ba? Hindi ko alam kung bakit ganon. Kasi unique nga tayo, di ba? And I don't know about you. Baka kayo nagpa-transplant. But anyway, sabi ng doktor, hindi na kami magkakaanak. Hindi ako nagpapakita ng parang ako ay depressed dahil hindi na ako magkakaanak. Hindi ko na masabi, sige, mag-ampon na lang tayo. Pero hindi yun ang pangako ng Panginoon eh. E di, umiiyak siya, ako naman nagdadrive. Siyempre, hindi ko na mapakita sa kanya, umiiyak din ako. Pero deep in my heart, talagang nagigrieve yung puso ko. Parang kinukurot na gano'n. Bakit hindi ako magkakaanak? Sabi ko gano'n. E di, to make the long story short, alam na nila daddy, nila mami na hindi kami magkakaanak. Pero we keep on praying. We keep on praying to God. Dumating pa nga yung punto na yung Father's Day, lahat ng tatay pumunta sa harapan. Ako nakaupo lang. Hindi ko alam kung nare-remember to ni Mami. Ganoon ako ni Mami. Jay, pumunta ka sa harapan. Hindi ko na lang masagot pero sumunod na lang ako Nandito pa ako E di lumapit ako sa harapan. So pinag-pray. Sa prayer pa rin. And Jaran, ayan na, lumabas. May ginamit ang Lord na paraan para magkaroon ng buhay doon sa sinapupunan ng Panginoon. At eto na nga, sinapupunan ni Han, at eto na nga yung kambal, lumabas. At ngayon, nung nagpapacheck up si Han, yung bago siya mag-undergo ng operation, sabi ng doktor sa kanya, alam nyo, ma'am, miracle na nagkaroon ka ng baby. You know what? If that is the plan of God for you, if that is the promise of God for you, that you will be fruitful pagdating sa physical and in spiritual, alam nyo kahit anong mangyayari, magiging fruitful ka. Amen? Bakit? Dahil nag-pray tayo. At sa panalangin natin yon, nilagyan ng faith yung panalangin. At nangyari na. At andyan si Josh and Kale. Glory to God. Isang mga batang matatalino. Mana sa akin. At isang batang bibo na kilalang kilala sa eskwelahan. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yon pero ewan. Siya lang nakakaalam nun. Diba? May text. Basta kung makikita niyo yung mga reaction niya, siya lang yung estudyante yung nakakapasok sa principal's office. Si Kale. At siya lang yung estudyante na pagpasok na sa kantin, nakangiti lahat ng crew. Oh, eto na si Kale. Ibigay niyo lahat ng gusto niya. Diba? Kaya naman napakahaba ng utang namin sa kantin every time na manunundo ako. Tapos, ito pa, about kay Kale, kung gaano kami ka-blessed sa buhay ni Kale. I'm sure si Ate Marisa talagang tuwang-tuwa. Isa rin sa nagpapakilig ng puso ni Ate Marisa si Kale. Kapag mangungutang siya sa kantin, sasayawan niya muna yung may-ari ng kantin. Ganon-ganon siya. Kasi, member siya nung
dance club movement ng, ng, ng school nila. Ganon kami pinagpala ng Panginoon dun sa miracle baby na meron kami. Amen? Sige, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So much for Isaac and Rebecca. Balik tayo sa inyo. How about you? Did you pray to God sa mga pangangailangan nyo? Or you just, sige na nga, anything goes na lang. Magpo-flow na lang ako kung ano yung pino-flow ng church, pero hayahay na lang ang buhay ko. When was the last time that you prayed to God about your concerns? When was the last time that you prayed to God about your life group? When was the last time that you prayed to God para doon sa mga katabi nyo? Alam nyo, sabi ko nga kanina, ang panalangin, ito ang gustong-gusto ng Panginoon. Isa sa mga magagandang itinuro ng Panginoon sa buhay natin at even before sa buhay ng mga disciples ay ang panalangin. Why? Because alam ng Diyos na pag umalis siya dito sa mundo at umakyat sa langit, tanging panalangin lang ang maglalagay ng communication sa Panginoon at sa tao. At alam nyo, kahit yung mga na-experience nyo ba, yung hindi kayo nagpipray pero bigla lumindol? Ano una nyo tinawag? Diyos ko po, Diyos ko po. Diba? Nagpipray ka na. Diba? Yun nga lang ang problema doon, bakit kailangan makaranas ka pa ng dilubyo sa buhay mo o kaya ng lindol sa buhay mo para ka tumawag sa Diyos? Pwede naman tumawag sa Panginoon ang maganda ang experience eh. Or pwede naman tumawag sa Panginoon or mag-praise sa Panginoon na sobrang blessed ka. Magpasalamat ka, Lord, thank you for this blessing. Or kung may problema ka, Lord, ito po ang desire ng puso ko. Ito po ang ninanais ng puso ko. Amen? Isaac prayed. Hannah and I and the whole family prayed. You need to pray for your concerns. Amen. Number 2, prayer makes the impossible possible. All things are possible. Amen? Naranasan nyo na ba na parang napaka-imposibleng mangyari yung gusto nyo? Halimbawa, sa ngayon, wala kang, estudyante ka ngayon, parang imposible kang magkaroon ng sasakyan. Di ba? Or, halimbawa, parang sa tinapos mo, dahil alam mo kung ano ka, kung anong kalidad mo, ay parang napaka-imposibleng ma-promote ka sa trabaho. Or dahil sa parang alam mong mahiyain ka, napaka-imposibleng mabuo mo yung 12 mo. Sino yung nakakaramdam ng ganon? Yung tipong parang, andyan eh, abot kamay mo na eh. Pero parang bakit tila ba parang hindi mo pa rin mag-grab? Dahil parang ang utak natin, parang napaka-imposible naman yata. Pero alam nyo, my dear brothers and sisters, sa Diyos na buhay, ang imposible, laging posible. Amen? Let's talk about the life of Hannah. Jump tayo sa 1 Samuel chapter 1. Pero bago natin basahin to, no? Who is Hannah? Si Hannah po, if we will look at the 1 Samuel chapter 1, siya po ay asawa ni Elkanah. Si Elkanah na asawa ni Hannah ay may 2 asawa. Basahin niyo po. Di ba? Ito, who is Hannah? The wife of Elkanah. And she has a rival or katunggali or kahate doon sa pagmamahal na ibinibigay ni Elkanah. Yan ay si Penina, the second wife. Okay. Sino pa si Elkanah? Ay si Hannah, siya yung nanay ni Samuel. And mind you, sino si Samuel? Siya yung nag-anoint. Kanino? Kay David? Siya yung nag-anoint kay King Saul. Di ba? Ito po. Si Hannah,
Basahin natin yung 1 Samuel chapter 1, verse 5. Ito. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her. And the Lord had closed her womb. Okay. Sabi doon, si Elkanah kasi, every time na meron siya, ibinibigay niya yung a portion kay Penina, pero double portion yung ibinibigay niya kay Hannah. Bakit? Kasi naaawa siya at dahil mahal niya si Hannah, parang naaawa na siya, ito, si Hannah wala na nga anak, hindi na nga ako mabigyan ng anak, kaya double portion na lang yung ibibigay ko sa kanya. Whereas kay Penina, may anak siya eh. Kaya ito lang yung binibigay niya. Take note of this. The Lord who created the heavens and the earth is the same Lord who closes the womb of Hannah. Doon sa verse natin, di ba, kababasa lang natin kanina, di ko lang kung pakibigay nga, pakilabas nga ulit. Sabi sa akin dito, yung sa last part ng verse, chapter 1, verse 5, and the Lord had closed her womb. Alam nyo, nung going back dun sa history ng namin dalawa, testimony namin ni Han, okay na yun, doktor nagsabi, hindi ka na magkakaanak. Scientifically, hindi ka na magkakaanak. Sabi lang ng doktor yon. Pero how much more kung malalaman mo, ang Diyos mismo ang nagsabi, hindi ka na magkakaanak, isasarado ko yung womb mo. Ang Diyos na lumalang at langit ng lupa, siya yung nagsarado ng womb mo. Alam niyo, napaka-imposibleng buksan ulit yung womb ng tao or ng any scientist or any medication kapag ang Panginoon mismo ang nagsarado nito. Di ba? Pero moving forward, anong nangyari? May ginawa si Hannah. In the book of 1 Samuel chapter 1 verse 10, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. Again, si Hannah, just like Isaac, nag-pray. Prayer din, mga kapatid, ang ginawa ni Hannah. Pero ito, tingnan nyo bitterly she prayed. Kumbaga, parang dahil sa kagustuhan niya magkaroon ng anak, si Hannah, siguro parang, hindi ko alam kung halimbawa lupa yan, bitterly she prayed, baka nahukay na niya sa kakapray, yung kagaganon siguro, or kung may puno dyan, kaganon niya siguro, para lang magkaroon siya ng anak, dahil bitterly she prayed. Siguro natumba na yung puno or nahukay na yung lupa. Dahil ganun manalangin si Hannah. Alam nyo, yung istorya nga nito, kung babasahin natin, pinagbintangan pa siya nga na lasing eh. Dahil sa ginagawa niya. At hindi lang yun. Ang sinabi sa kanya, bakit naobserbahan siya ni Eli, yung priest that time, na bakit itong si Hannah ganito manalangin, sumisigaw, pero wala akong naririnig. Di ba? Napakahirap sumigaw ng pabulong. Di ba? Naranasan nyo na ba sa buhay nyo, naiyak ka ng iyak, pero walang lumalabas sa bibig mo? Ang hirap nun. Pero si Hannah, kaya niyang gawin yon. Dahil may gusto siya na gawin ng Panginoon para sa kanya. In 1 Samuel chapter 1, verse 13, sabi dito, Hannah was praying in her heart. Ito po yung isa niyang ginawa. And her lips were moving. Ito ang sinabi ko, but her voice was not heard. When was the last time you prayed in your heart? When was the last time you prayed to God about your concerns? When was the last time that you prayed to God about the concern of others? And when was the last time that you prayed to God about the concerns of our country today? Nasaan ang puso natin?
Alam nyo, minsan, ah, baka minsan ang prayer natin kaya hindi natutugon, although galing to sa bibig natin, pero baka it seems parang ritual na lang din ang ginagawa natin. Makapag-pray lang, okay. Pero yung puso natin, pag binuksan ng Panginoon, hindi totoong nananalangin. When was the last time you prayed in your heart? Ano pa yung ginawa ni Hannah? Well, sabi nga doon, she prayed bitterly in soul. Prayer in her heart and with great anguish and grief. Alam mo yung parang, sino nakapanalangin talaga may hinihingi ka sa Lord, yung lahat tumulo na. Ako, na-experience ko, lahat tumulo na. Nung time naman na ipinanganak si Kale parang ganito lang kaliit eh. Nung ipinanganak, at 1 month siya sa incubator, na parang alam mo yung taong, napaka-helpless ng bata, na parang, alam niyo parang mamamatay na. Kasi, ano na nga lang siya eh, kailangan ma-reach lang namin yung 1 kilo para makalabas siya ng ospital. Bakit? Kasi yung timbang niya that time, 1.8 lang yata, parang something like that eh. And the doctor says, if mga daddy, kailangan ma-reach out natin yung 1.2 something kilos para mailabas natin sa incubator. Alam niyo, that time talagang nagdurugo yung puso ko kasi pag nakikita mo si Kale, alam mo yung batang, parang kamukha ni Pacman eh, puro bibig. Yung malaki yung bibig niya, tapos parang hindi proportion yung katawan. Malaki yung bibig, kulang na lang maging unggoy dahil punong-puno ng balahibo, tapos napakaliit, payat, tapos yung hininga, nagaganon-ganon. Pero alam nyo, dahil we prayed to God, Hannah prayed to God, the impossible made possible. Binuksan si Hannah, ang Lord, binuksan niya ulit yung womb ni Hannah para isilang si Samuel. When was the last time you prayed like Hannah? Yung talagang nakaluhod ka. When was the last time we prayed for the concerns of the others? Alam nyo, sabi ko nga kanina, the Lord loves us and He wants us to see praying and praying and praying. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Alam nyo, dito na na-invento yung salitang push. Alam nyo yung push? Pray until something happens. Diba? Tama, di ba? When you pray continually, do not stop until you get your concerns. Gaano man kahaba yan? Hindi ko nga alam kung gaano kahaba hinintay ni Hannah na magkaanak siya or ni Isaac na magkaanak din siya. Pero gaano man kahaba yan, do not stop praying. Gaano man kahirap ang sitwasyon. Alam nyo, minsan ang problema natin, minsan problema ko rin, na kapag mahirap na ang sitwasyon, parang nakakatamad na mag-pray. Pero hindi dapat ganun ang attitude natin. The moment that you feel like, parang tinatamad yata ako mag-pray that's the time that you need to pray. Amen? Sabi nga, 1 Thessalonians 5:17, pray continually, anuman ang sitwasyon ng buhay natin ngayon. Pray to God. Push. Pray until something's happen. Japan. Just always pray at night. Ano pa ba yun? Diba? Italy, ano yun? I trust and love you. Hindi prayer yun eh. Pero, going back, we need to pray continually. Whatever happens, whatever it takes, panalangin. You, and the Lord. Amen. Sabi sa 1 John chapter 15, and I will end on this sa mga verses na to. Sabi sa 1 John chapter 5:14,
This the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ang Panginoon natin, bukas ang mga tenga sa mga panalangin natin. Lapit lang. Lapit lang sa Lord. Pray lang tayo ng pray sa Lord. Mark chapter 11, verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. When you come to the Lord, when you come to God in prayer, believe it, claim it, at ipamuhay mo na kung ano yung hinihingi mo. Jeremiah 29:12. That you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Come to God. Come to the Lord. Pray to the Lord. And the Lord our God will listen to you. Sa Lord, hindi laging busy ang linya. Wala yung sinasabing cannot be reached. Sa Lord, wala yung tinatawag na out of coverage area. Sa Lord, wala yung drop calls. Kaya, tawag na. Amen? Psalms 145, verse 18. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Malapit lang ang Lord, kaya keep on praying. Keep on calling sa Panginoon. God loves to answer our prayer. You have your items today? You have your concerns today. Alam niyo, challenge ko kayo, maglagay kayo dun. Maglagay kayo ng item niyo dun. Hindi lang yan palamuti na inisip ng church dahil nandito tayo sa buwan na kung saan tayo ay mananalangin. I believe, hindi lang to ngayon. Hindi namin tatanggalin yung prayer wall na yan dyan. Pagagandahin pa namin yan. Hindi lang 2 months yung prayer wall na yan. But what I'm telling to you right now, my dear brothers and sisters, you have concerns today. If it seems that the impossible is possible, I'm telling you, to God, nothing is impossible. Pray to God. Give to God your concerns. Just like Hannah. Pray with your heart. Ibigay mo ang puso mo sa Panginoon. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon sa pananalangin. And I'm telling you, ang Diyos na buhay, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos natin, kahit kailan, hindi yan madamot. Naranasan ni Isaac, naranasan ni Hannah, naranasan namin ni Ate Je, at naranasan na maraming iba dito. Mararanasan pa rin natin ito hanggang nandito tayo sa mundo. Amen. Shall we pray? Father in heaven, thank you for this morning. And right now, Lord, I pray in the name of Jesus, every concerns in this sanctuary will be met. Every desires of the hearts of your children, Panginoon, ito po ay mapangyayari, Panginoon. With faith, Lord, we come to you because you have promises, Lord, a good thing sa buhay namin, Panginoon. Thank you so much, Lord, and we give you all back the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Lord.